tahanan. Dalangin din namin, Panginoon Diyos, ang iba namin mga kapatid na masabi po namin nakalimot o sadyang nakalimot, ay nawa sila po ay paalalahanan nyo na hindi po nila baliwalain ang sama-samang pagtitipon sapagkat tunay nga sa ayon sa Hebreo 10:25 na nalalaman po namin ang iyong muling pagbabalik ay tunay na nalalapit na. Ito po ang aming pong panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, it is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Makukupo na po tayo lahat. Tawagin po natin si Pastor Jeo para pangunahan tayo sa pagpapaawit. Before we sing our next hymn, I will read 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57. The Bible says, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Awitin po natin, Victory in Jesus, hymn number 812. Ready now, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I've heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. Plunge me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and close the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion it's built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea.
about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Have you wondered why Jesus Christ was risen from the grave 3 days? Bakit hindi 4? Bakit hindi 5? At bakit hindi 2, no? Because Jesus said in Matthew chapter 12, verse 40, "For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." So it is the fulfillment of what Jesus had said in Matthew chapter 12, verse 40, why He was risen from the grave after 3 days. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay sama-samang magbasa ng salita po ng Panginoon na ating po matatagpuan dito sa ating Biblia sa aklat ng John chapter 3 verses 14 to 21. At yung may mga mahina na po ang kalamang mata sa pagbabasa ng maliit na letra ng Biblia at wala pong dalang Biblia ay basahin po natin dito. Sundan po natin yung talata ng Biblia dito po sa ating pong projectors, sa ating pong LED TV. At maging mga kapatiran natin who are watching via FB live streaming, ay samahan din kami sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa John chapter 3, verses 14 to 21. Ang sabi sa verse 14, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. In verse 20, "For everyone that doeth evil hateth life, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved." Altogether in verse 21, "But he that doeth the truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God." God bless us upon reading of His holy word. Manatili tayo nakatayo at tawagin natin si Pastor Joel for the pastoral prayer. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito. Bilang bahagi ng pagsamba, ay aming Panginoon inaalala ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sapagkat ito, Panginoon, ang tatak ng kaligtasan na Kanyang ipinangako, lalong-lalo na pagkatapos na Siya ay may pako sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami ay nagkasama-sama upang mapuri Ka, maluwalhati, maitaas ang iyong dakilang pangalan. Sa kabila, Panginoon, na ang aming katawan ay hindi sanay na sa ganito kaaga ay kami ay magkakatipon-tipon. Ngunit napakahalaga na aming pong gawin sapagkat ang buhay na meron kami ngayon ay buhay para kay Kristo.
Kaya Panginoon, nararapat na ikaw ang siyang mabigyan ng kapurihan at sa aming pong paglapit ay humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakasala po namin, Panginoon, sapagkat ayaw po namin mahadlangan ang aming pagpupuri dahil po sa pagkakasala at karumihan na meron po kami. Aming Panginoon, dalangin, maging man sa umaga na ito, ang papuri at pasalamat na aming pong may ipahayag sa inyo. Salamat dakilang Diyos sa kaganapan sa nakalipas na mga araw, sa aming pong pagtitipon-tipon, sama-samang pagpuri, at higit sa lahat na ang iyo pong mga anak ay patuloy mapagtibay sa gawain na inyo pong ibinigay sa iglesyang ito. Ang aming pong paggunita ng 7 wika, Panginoon, salamat sa mga anak mo na ikaw ang siyang kumilos sa kalapong puso upang magamit, lalo na magpahayag ng iyo pong mga salita. Salamat sa mga kapatiran na nakabahagi, Panginoon, at nakasama po namin sapagkat ito ang mensahe ng iyo pong ipinahayag ang mga salita sa Kalbaryo. Salamat din, Panginoon, sa nagdaang family retreat. Salamat, Lord, sapagkat bagamat na ang mundo ay nandoon ang kanilang pagkilala na si Kristo nga po ay napako, ngunit kami, Panginoon, ay mayroong pong kagalakan na ang kanyang kamatayan sa krus ay minsan lang at siya ay nabuhay na mamuli magpakailan paman. Kaya sa umaga na ito, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat dahil ito, Panginoon, ay dapat naming gampanan sapagkat nalalapit na, Panginoon, ang iyo pong pagbabalik. Patuloy po namin, Panginoon, dinadalangin, magiman po ang ilan naming kapatiran na may mga dinadanas ng mga pagsubok, karamdaman. Sa kabila, hindi po namin sila nakasama sa mga ibang gawain, ay naalala po namin, Panginoon, unang-una, ang kagalingan na kailangan po nila, Lord. We pray for Brother Joel Segario, nasa heart attack na kung saan ay nangyari, o mild stroke na nangyari sa kanya, ay alam po namin, Panginoon, ikaw ang siya nagbibigay ng lakas, patuloy na tagumpay, at salamat siya ay nakalabas na po sa ospital, at sa kanya pong papapagaling, patuloy po bigyan niyo, Panginoon, ng lakas at tibay ang kanyang katawan. Lalo na ito po yung kanyang struggle na dapat po niyang pagtagumpayan, at umaasa kami, Panginoon, sa mga gamot at yung pong himala na yung gagawin sa kanya ay muli makasama po namin siya sa gawaing pananambahan. Lord, we pray also ang anak po ni Pastor Nasita, si Timmy, nasita na sa California. Lord, we pray sa heart attack na nangyari po sa kanya, at bagamat siya ay nandoon pa rin po sa hospital, we pray, Lord, na siya ay makarecover at maging man po ang good health, inyo po ipahayag sa kanya. Alam po na yung Panginoon na meron kang mga misyon sa mga anak mo kung bakit ang buhay ay nasa kanila pa, maging man po sa amin. Salamat, Lord, dahil ito ay inyong ipinahayag upang kami, Panginoon, ay patuloy magtiwala, magpuri, magsamba sa inyo. Sa mga anak mo, Panginoon, na mayroong mga bigat na karamdaman na daladalahin, tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng tagumpay. Ang tunay na pag-asa ay sa iyo lamang. Lalo po namin lakasan ang aming pong pagtawag at pananampalataya sapagkat ikaw ay kikilos ayon po sa iyong kalooban. Salamat dakilang Diyos sa umaga na ito na kami ay nagkasama-sama. Ito, Panginoon, ang napakahalagang simulain ng gawain sapagkat kung si Kristo ay hindi nabuhay muli sa mga patay, kami ay pinakamiserabling tao na nabubuhay sa mundo at ang aming pananampalataya ay walang kabuluhan. Purihin ka, pagpalain ka, Panginoon, at maging man, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na mahayag, lalong-lalo na sa buhay po namin bilang inyo po mga anak. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Only believe, only believe, all things are possible.
only believe, only believe, only believe. All things are possible, only believe. Makauna po tayong lahat. Puri ng Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa gawain na ito. Maagap ngunit napakahalaga at inyo pong maalala kapatid, sa pamagitan po ng Easter Sunday, dito po nag-umpisa ang ating pong maagang pananambahan. No? At ginagawa po natin ito every Easter Sunday, 5 o'clock in the morning. Pero pagdating po sa sunod na mga linggo, balik po tayo doon sa ating pinaka-final na kasunduan, yung 6:30. No? At napakasarap po na maaga pa tayo po ay gigising para ang Panginoon ay luwalatiin. At yan po ang pagpapala ay talagang dadaloy po sa atin, pangako ng Panginoon yan. At sa umaga na ito, nandyan pa yung ating mga nabaptize nung Friday para makasama po natin sa ating Lord's Supper. Kaya kung sino po nandyan ay maaari pong tumayo. Sino po mga nabaptize natin nung Friday? Ayun, amen. O yan, kompleto yung ating mga kapatiran dito po sa First Baptist Church sa Gubalansan. God bless po. At mamaya ay makasama namin kayo sa Lord's Supper. At tunay nga po, ito yung ating tagumpay, ang pagkabuhay ng Panginoon. Kaya maaga po ang service natin. After ng service ay meron po tayong breakfast. Sabi nga, ito yung ating piyesta. Ito yung kapiestahan ng Kristiyanong totoo. Hindi po dahil tayo ay naglalagay ng banderitas o maghahintay ng mga tawag dyan, yung mga nagpaparada. Ito ay ating pong ipinagmamalaki sapagkat muli si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Di ba? Ang kamatayan ay larawan ng kabiguan. Ang kamatayan ay larawan ng pagkahiwalay. Pero siya nabuhay naman muli at dapat po natin ipagbunyi. Ito'y tagumpay at higit sa lahat pag-asa po para sa atin. After ng ating service, meron po tayong breakfast. Then, after our breakfast, balik po tayo para po sa ating Sunday School. Po, Sunday School. Huwag na muna kayong uuwi kaagad. Siguradong marami po naghihintay sa inyo. Ano po, makikialmusal. At yan po ay hayaan nyo po sila doon o kaya magte-text sa inyo, nandito na kami, pero tayo po ay maglingkod sa Panginoon. At syempre, mamayang hapon po ay meron din po tayong vesper service. Ang mga kleata, meron pong fellowship din mamaya. Kaya marami pong gawain sa araw ng Sunday. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Tunay nga po na ang ating pananampalataya ay it's not in vain because our Lord truly lives. Awitin natin, Tunem Mabiyayay Kristo, Kapampangan Hymno, hymn number 30. Sing. Ing Dios binyan ni Jesus para lugod magpatawad meteking krus tibus na sala at mibangon patunay mo na mabiyaya uling tunay mabiyay Kristo milako na ing takot ko tinibala
kaya, anyang eni lumakad ku kaya bena. Nung ingatan, mengke kang anak, kagalakan, tinking puso, dapot migit, hinggaligayan, na balumong kang Jesus me dapat dalan. Uling tunay, mabiyay Kristo, milako na, ing takot ko, penibala ako nangan kaya, anyang eni lumakad ku kaya bena. At kingaldo naning pagsubok, masakit man, makilaban, kamatayan, tagumpeng tunay, halupa ng Jesu Kristo, sublitang mie, uling tunay, mabiyay Kristo, milako na, ing takot ko, penibala kunangan kaya, anyang eni lumakad ku kaya bena. Have you wondered why the Israelites until now they do not believe that Jesus Christ was risen from the grave? In the book of Matthew chapter 28 verse 11 to 15, ang dalawa pong nakasaksi na muling pagkabuhay ni Jesus, mga una, no? Yung mga Roman soldiers na nagbantay po dun sa libingan ng Panginoon. So they went to the chief priest and they told the chief priest that Jesus Christ was risen from the grave. But the chief priest denied to death pa rin, no? Doon sa sinabi ng dalawang Roman soldiers. And they were so afraid. Why? Because pag nalaman ni Pontius Pilate na hindi na binantay na maigay yung libingan, for sure mamamatay sila. Papatayin sila. Pero sinecure sila ng chief priest. Pero anong kapalit? Nasabihin nila na kinuha ng mga alagad ang katawan ni Kristo. And for that reason, sabi sa verse 15, so they took the money, did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. So that's the reason pala, no? Kung bakit ang mga Hudyo until now, they do not believe that Jesus Christ was risen from the grave. Dahil doon sa kasinungalingan na ipinalaganap ng tinatawag natin na Roman soldiers. So sa ating pong pagkokolekta po ng ating pong tithes and offering, may I request to please all stand at hilingin natin Sister Charmaine and Sister Joy Esguera to collect our tithes and offering. Let us sing our doxology and offertory. Ang Ama ay papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sangkalangitan. Amen. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9,
Verse 7 to 8, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that in all sufficiency and always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Tunay nga po, Panginoon Diyos, kayo po ay nalulugod sa mga mananampalataya na may kagalakan sa puso sa pagbabalik na ikapo at pagbibigay ng kaloob sa inyong gawain. Na tunay nga, sa amin pong pagbabalik ng kaloob at gayon din ng kaloob, pagbibigay ng tithes and offering, ay magiging daan po ito upang patuloy pong sumagana ang iyong biyaya at pagpapala po sa amin, upang sa gayon ay patuloy kaming gumawa ng mabuti at ito po yung patuloy pong suportahan ang iyong lumalagong gawain dito sa First Baptist Church of Cabalansian, lalong-lalo na ang pangangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng aming pong Panginoong Jesucristo. I declare the blessing and favor of the Lord be upon us as we give back our tithes and offering unto you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. At matapos sa makolekta po ang ating pong tithes and offering, ay makakarinig po tayo ng awitin mula sa FBCC Choir.
break. The words in us to part we sing. He frees our hearts to live His grace. Go tell of His goodness. Hallelujah, hallelujah, hearts together and voices raised. Sing to God a hymn of gladness, sing to God a hymn of praise. He who on the cross the Savior for the world's salvation plan. Jesus Christ, the King of glory, now is risen from the Christ is risen indeed. Oh, sing hallelujah. Join the chorus, sing with the redeemed. Christ is risen indeed. Christ is risen indeed. Oh, sing hallelujah. Join the chorus, sing with the redeemed. Christ is risen indeed. He's alive, He's alive, heaven's gates are open wide. He's alive, now in heaven glorified. He's alive, heaven's gates are open wide. He's alive, now in heaven glorified. Christ is risen indeed. Christ is risen indeed. Christ is risen indeed. Glory to God, truly Christ is risen, He is risen indeed. Yan po ay talagang nakatatak sa Biblia at magiman sa tunay na mananampalataya. At kahit po sa pagkabuhay ng Panginoon, ang ilan po ay kinikilala nila na si Kristo'y nabuhay. Pero malayo pa rin sa Biblia yung kanilang pagtanggap sa pagkabuhay ni Kristo. At yan po ay nakakatakot sapagkat kahit sabihin natin na siya ay nabuhay at kinikilala mo, pero ang Kristong nabuhay ay tao pa rin, ay wala po yang tunay na kaligtasan. He is risen. Siya po ay nagbigay ng mensahe para sa atin upang sa gayon ay ating pong makita ang tibay, tatag ng kaligtasan meron po tayo. Our topic this morning, what the cross and resurrection can do for you. Every Holy Week, nakikita po natin ang daming kalbaryo dito po sa Pampanga. Halos dito po ata nagsimula talaga yung pakuan. Yung pagdrama-drama doon sa ibang probinsya ay meron na, pero yung ipapako talaga doon sa krus ay halos dito po makikita po natin naging popular para sa mga tao. For what purpose? Hindi lamang siguro para sumikat, kumilala, kumita, pero ang sabi nga po doon, cursed is everyone that hangeth on the tree. What the cross and the resurrection can do for you. Dito po sa stage natin, nagulat po ako, may cross na rin dito, pero salamat, wala pong nakasabit dyan. Ano po? Ang cross po ay hindi naman po masama yan. That is a symbol where Christ died.
Pero hindi po kailangan lagyan pa natin ng nakasabit dyan. Sapagkat truly Christ was risen. Pero bakit meron pa nakasabit? Dahil para sa kanila, hindi pa nabuhay ang Panginoon. At dito po, sa atin pong buhay bilang Kristiyano, sa aklat po ng John chapter 3 verse 14 to 21, nabasa po natin. Ang atin pong memorize dyan ay yung verse 16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ano po ang gustong dalhin ni Apostle John sa mensahe na ito? At tunay nga po, makikita po natin, ito po ang mensahe ng kaligtasan. Kaya makita po natin, ayaw po. First point po natin ay no salvation without the cross and resurrection. Hindi po pwede pong paghiwalayin ang ginawa ng Panginoon yung Holy Week niyon, no po? Yung kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay naman muli. If we remember, maraming mga attempts si Satan na patayin ang Panginoon. Sa kanya pong kapanganakan, doon po sa sabsaban, maaring ang Panginoon ay mamatay sa pamagitan ng infection, pero hindi po nangyari. Sa kanya pong ministry, dito po sa lupa, marami mga tao, even the Pharisees, galit sa Panginoon para sa gayon ay mahinto ang kanyang mga aral. Siya ay gustong batuhin ng mga tao. Sa anong purpose? Yung sinasabing blasphemy. Yung kanyang pangangaral na tinutukoy siya ay mula sa Diyos, siya ay pinadala ng Diyos. Sa Old Testament, bagamat may mga tao po na tagapagsalita ng Panginoon, pero iba ang ginawa ng ating Panginoon na mismo nandoon nahayag ang kanyang kapangyarihan. They attempt to stone Christ hanggang mamatay, pero hindi po nila nagawa because God the Father protected Him. Lalong-lalo na ang kamatayan ng Panginoon ay doon lamang sa krus ng Kalbaryo. Why? Sinasabi po ng propesya, sinasabi ng banal na kasulatan, at ang kanyang kamatayan doon ay nagsaad ng napakalaking tagumpay at pag-asa. Kung kaya't, ang kaligtasan ay maari lamang po mangyari dahil nga sa Kalbaryo, doon sa krus, at ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At sa ilalim nito ay nakalagay dyan, the first time the Lord hinted about His death and resurrection was to the crowd at the temple in John chapter 2 verse 19 to 22. Sa maaga pa lamang nasulat ni Apostle John, nahayag na kaagad ang patungkol sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Bakit po niya nailagay yun? Sapagkat alam niya sa langit pa lang, alam niya ang kanyang purpose dito po sa lupa. At kung ating pong tinan ang kasulatan, ay ito pong sinasabi, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 40 and 6 years was this temple is built in building, and wilt thou rear it up in 3 days? Verse 21, but he spake on the temple of his body. When therefore he was risen from the dead, the disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Kung ating pong tinan kapatid, sa pagsulat doon sa aklat ng John, si John the Beloved ang sumulat, at nahayag doon kung paano ang chapter 1, ang pagsimula ng ating Panginoon, then sa chapter 2,
ay ang kanyang paggawa ng unang himala doon sa Kana, yung water naging wine. Pagdating sa chapter 3, eto na po. Hindi na po nagpaligoy-ligoy ang Panginoon. Ipinahayag niya na ang kanyang kakaraping kamatayan at pagkabuhay naman muli. Sapagkat ito ang kailangan ng tao. Bagamat ng Panginoon nangaral, nagbigay ng himala, nagbigay ng tinatawag na tulong sa mga tao, pinagaling sila, pinakain sila, at kung ano-ano pa, bahagi yun ng kanyang ministry. Pero ito po ang pinakalayunin ng Panginoon. Kung kaya't masabi po natin, hindi po bago sa mga alagad ang mensahe na si Kristo ay mabubuhay sa mga patay. At kung atin pong tingnan, ang sunod po dito, letter B, the Lord is describing man's need of personal salvation. Ito po ay personal na kailangan. Gampanin po ng mga makasalanan. Hindi po ang Panginoon nagpahayag, o sige, ay isa lang ang sa inyo magsisi, ligtas na ang lahat. Personal po ang Panginoon nangungusap. At kung ating pong tinan sa John chapter 3, ito po yung instance na kinausap ng Panginoon. Walang iba kundi si Nicodemus. Si Nicodemus po ay ruler of the Jews. Isa pong Hudyo. Matibay po ang kanyang pagkilala at pananampalataya sa kautusan. At alam niya, bilang isang namumuno, hindi pwedeng labagin. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay, siya lumapit sa Panginoon kahit gabi para ang Panginoon ay kausapin. At doon ipinahayag ng Panginoon ang sinasabi nga po sa John chapter 3, hindi lamang po yung puso ng Biblia, ang verse 16, simula pa lamang nandun na po na kailangan ng tao magkaroon po ng ugnayan kay Kristo. Be born again. Hindi naintindihan ni Nicodemus yun. How can a man be born again when he is old? Di po ba? At sa mga sumusunod na talata ay nandyan po sa aklat po ng John chapter 3 na mayroon po itong hango naman kung saan kinuha po ni Apostle John yaong mensahe kung bakit si Kristo ay kailangan mapako. In Numbers chapter 21 verse 8 to 9, ang sabi po rito, by the way, bago nating basahin po yan, itong muna ang John chapter 3 verse 14 to 15, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Ito po ay pagpapaalala sa kanila muli. Hindi ba sa panahon ni Moses na ang mga tao doon sa pagre-rebelde sa Panginoon, lagi nagtatanong kay Moses, ano na naman ang kasunod? Sa galit po nila, dahil sa halip na manalangin, magpasalamat, puro reklamo, dumating po sa wilderness, sila ay natuklaw ng mga ahas. At para sa kanila ay isang bagay na ayaw nilang mangyari. At ang mga ahas na ito ay makamandag. At sila ay nagsasabi, kami ba ay gusto mo mamatay dito po sa ilang? Kaya nandun yung mga tao humihingi ng tulong. At ang Panginoon ay nag-utos kay Moses, gumawa ka ng larawan ng hayop, a brazen serpent, ilagay mo sa tungkod, sa pool, para sa gayon ay ang sinuman tumingin doon at maniniwala ay gagaling. Ito po ay larawan. Okay, lampasan ko lang muna po. Yan po, larawan po yan nang ang ating Panginoon darating sa panahon, ipapako po siya sa krus. Pero, makita po natin in Numbers 21 verse 8, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, that set it upon the pole, and it shall come to pass that every man that is bitten, when he looketh upon it, shall live.
And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten a man, then he held the serpent of brass and lived. Yan po ay ipinahayag sa Old Testament. At ano po ang purpose niyan? Hindi para magkaroon po ng panibagong imahe o idol na dapat sambahin ng tao, kundi ito po ay naglalarawan ang tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Bakit po siya ipapako sa krus? At ano po ang kailangan? Ang sino man na makasalanan. Sa panahon ng Old Testament, lahat na natuklaw ng ahas kailangan tumingin na may pagtitiwala doon sa ginawa ni Moses na serpent. Sa panahon po na kung saan ang Panginoon nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, lahat ay makasalanan at ang sino man tumingin, magtitiwala ay maliligtas. Sa panahon po nating kapatid, ganon din. Ang kasalanan ay malubhang sakit na mayroon po tayo. Hindi po inaalintala ng tao. Ang alam nila ang sakit na nakakamatay, yun ang kanilang kinakatakutan. Pero nasusulat sa Biblia, walang iba kundi ang kamatayan. Ano po ang kabayaran ng kamatayan o ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ano ang ginagawa ng tao? Para sa kanila, iba ang mga hakbangin, hindi ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sabi rito, the serpent was lifted up so that it might be seen. And so Christ hath been lifted up that He might be seen. Kaya kailangan po makita din ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang Kalbaryo po hindi lamang simpleng lugar na maburol at doon po ilagay ang cross. Nakikita po yan ng maraming taong dumaraan. Meron na naman namatay sa krus. Ang kamatayan sa krus ay yung mga taong inilagay doon ay talagang karumal-dumal ang kasalanan. Pero si Kristo namatay, hindi dahil meron siya nagawang kasalanan, kundi pasan-pasan niya ang kasalanan ng mundo upang tayo ay maligtas. In John chapter 12 verse 32, and if I be lifted up from the earth, then withdraw all men unto me. Kaya kailangan maitaas siya. Kaya ang ginawa pala ni Moses ay larawan na ang Panginoon darating ang panahon, siya ay ipapako din. At kung sino ang tumingin doon at mayroong tiwala, ay talagang maliligtas na lumapit sa Kanya ang mga makasalanan. Kailang nakalungkot po sa panahon ngayon, ang kanilang paglapit ay pasan-pasan din ang cross. Ginagaya ang Panginoon. Pero hindi po yan ang kaligtasang tinutukoy ng iba. The Israelite had their physical lives spared by looking to the serpent. But believers in Jesus who receive eternal life ay magkaroon po ng kaligtasan. In John chapter 3 verse 15, and whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Kaya ang kamatayan ni Kristo ay nagdudulot po ng kaligtasan. Pero hindi po lamang na kailangan tumingin ka, gaya po sa panahon ni Moses, ang mga taong ito tumingin doon sa serpent na buhay nga. Pero bago sila pumasok o bago ang lahi ng Israel pumasok po doon sa promised land, marahil ang ilan sa kanila namatay din. Sapagkat sabi nga po doon sa batas at sa utos ng Panginoon, pag ang edad ay 20 at higit, doon pa lang sa ilang mamamatay na. Siguro yung mga iba doon ay naligtas sa kagat ng ahas, pero hindi po yan assurance na tumingin ka doon sa ahas na ginawa ni Moses ay hindi ka na mamatay. Mamatay pa rin. Sapagkat nandoon pa rin sa puso ng tao ang pagsuway. Maraming mga taong kumikilala sa kamatayan ng ating Panginoon, pero hindi yan sapat na ang kanyang ginawa sa Kalbaryo ay tunay na magpatibay
ng iyong kaligtasan. Maraming gumagawa pero balik pa rin sa kasalanan. Kaya napakahalaga po na ang Panginoon sa kanyang ginawa ay hindi lamang ang kamatayan kundi ang pagkabuhay naman muli. Ang pagkabuhay naman muli. Kaya maraming nabago sa pagkabuhay po ng Panginoon. Kaya nga sabi rito sa John chapter 3 verse 15, they have eternal life. It implies the resurrection of Jesus Christ, and that resurrection life which the believers receive from Christ through faith. Kasi kung ang Kalbaryo, ano po ang larawan? Kamatayan. Kamatayan. Namatay siya sa krus. Lahat ang kamatayan ay tumutukoy. Sacrificial lamb, namatay para bayaran. Sa Old Testament, para takpan ang kasalanan ng makasalanan. But Jesus Christ, He will remove our sins. Namatay siya sa krus, pero hindi pa tapos. After 3 days, siya ay nabuhay naman muli to prove na ang kaligtasan ay tunay at ito ang kanyang pagkabuhay na mamuli. Katibayan, totoo ang sinasabi ng Biblia na ang sinuman sumampalataya ay merong buhay na walang hanggan. Pasanin mo man lahat ng krus, ayaw mo paniwalaan si Kristo ay nabuhay, wala po yang kabuluhan. Wala po yang tunay at ganap na kaligtasan, lalo na po sa panahon po natin. Pero hindi ko naman sinasabi na yung magnanakaw doon ay kailangan pa niyang hintayin ang pagkabuhay, sapagkat doon mismo pinakita na ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. Ngayon din sasamahin kita. Panginoon, mamamatay ako. Magkakaroon din siya ng buhay. Eternal life, yun ang sabi ng banal na kasulatan. At ito rin na binabanggit ni Ephesians chapter 2, verse 5 to 8, na tunay nga po doon na pahayag ang kaligtasan ay sa pananampalataya. Ang familiar verse natin ay sa verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and not that of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang Kalbaryo ay ginagaya ng tao. Gawa yan Pero bakit ayaw nilang mamatay? Noon, nung tayo ay malakas-lakas pa, member po tayo ng DX3 Cabalen, ito yung radio communication group, at minsan po ay nabigay sa atin ang tungkulin na tayo ay mag-rescue. To radio ay para tawagan ang mga doctors o yung ambulansya kung meron na himatay. At doon sa krus, sa kutod, ay nandun pa kami. Hindi para yumuko doon, kundi bantayan yung mga nagpipinitensya. Ay niraradyo po namin, sila po ang kukuha naka-stretcher. Yung Kristo po doon, kilala nyo ata yung Kristo doon, ano po? Nung siya ay binaba, biro mo wala pang 5 minutes, binaba na kaagad. Pagdating doon sa station na kung saan malapit sa amin, nandun yung health ng San Fernando, tinurukan agad siya ng anti-tetano. Tapos binigyan pa ng white flower para sumigla, gumising. Tapos pinakain pa. Takot mamatay. Ang purpose ng Kalbaryo para mamatay. Pero sila ay takot mamatay. Bakit po? Kasi kayang gawin ang pagpasan at pagpako sa krus. Pero ang mabuhay naman muli, hindi ata masigurado. Tama po. Bilang tao, wala po tayong kasiguraduhan. But Jesus Christ, He is God. In the flesh, He was resurrected. He is alive. Nabuhay naman siya muli. Kaya makita po natin, no person can be eternal except God. Walang tao po na pwedeng magkaroon po ng eternal na kalagayan. Ang Diyos lamang. But as believers have God dwelling in them, they are possessed of eternal life. In 1 John chapter 5 verse 11 to 12 ay nakahayag po dito, and this is the record.
Apostle John pa rin po. Kung sino ang sumulat ng Book of John, siya rin ang sumulat ng 1 John, na dito po ay tinuloy po niya. And this is the record that God hath given us eternal life. Nagpahayag ang Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ito yung hindi maintindihan ni Nicodemo. He is a religious person. He is a ruler of the Jews. Alam po niya ang Old Testament law. Ngunit walang nahayag sa Old Testament law na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan except nung kanyang narinig, kanyang naintindihan, kanyang nakilala ang Panginoon that night. Ang sabi rito, God has given us eternal life and this life is in His Son. Doon lang talaga sa ating Panginoong Hesu Kristo. Sapagkat siya ay buhay bago ipako. Mayroon na siyang taglay na buhay na walang hanggan. Ang kanyang kamatayan ay yung katawan lamang. Sapagkat lahat na mayroong katawang panlupa, katawang mayroong pong hangganan. At kailangan bitawan niya. May isuko niya ang katawan na yon. Ngunit sa pagkabuhay niya mamuli, yung katawang taglay ay iba na. Katawang hindi na mamatay, katawang hindi nabubulok, katawang hindi masisira. And he that hath the Son hath life. Kung si Kristo ang siyang buhay na walang hanggan, ang sinumang kinaroroonan ni Kristo, tinanggap niya ito, sinampalatayanan niya ito, ay meron din siya. And he that hath not the Son of God hath not life. Kaya ito po yung mga katanungan. Tunay nga ba kinilala mo si Kristo? Marami po mga tao nagsasabi, opo, ako'y Kristiyano. Merong cross, pero ang cross po na kanyang sabit-sabit, hikaw man yan, kwintas man yan, o yung mga nilalagay sa damit, pag yan ay may nakasabit, yung Kristo niya, hindi pa nabubuhay. Di ba? Kaya sa atin po, meron po tayo dyan. At huwag niyo pong sabihin, Pastor, pwede ko bang isabit ang katawan ko dyan? Kung gusto niyo po isabit, may hagdanan po tayo, isabit niyo na lang po sa poste ng spill up ko. Okay? Pero ayaw naman na po natin yan kasi kuryente po yun eh. What I mean, wala na pong kaligtasan. Kung ano man ang gagawin mo, kasumpa-sumpa yan sa Panginoon. You need to do is believe on the Lord Jesus Christ. There is no salvation kung si Kristo ay hindi napako at hindi nabuhay naman muli. Evil men lifted Jesus up on the cross. Masamang tao, makasalanan ng mga sundalo, dinala si Kristo para itaas. Ito yung sabi ng Biblia. Itaas natin siya para magiging kahiya-hiya. Siya na kinikilala na magaling, anak ng Diyos, eto ngayon. Sino po nagbigay ng kaalaman? Si Satanas. But in John chapter 8 verse 28, then said Jesus unto them, when ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am He. That is the name of God. I am He. Ako nga. And that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. Ang kanyang ginawa ay gawain na utos ng Ama. If you remember, doon po sa Garden of Gethsemane, bilang tao, alam niya na masakit ang kamatayan. Masakit ang maipako sa krus. He prayed kung pwede alisin yung saro na ito. That is the cup of death. Kung pwedeng palampasin. Pero hindi po nangyari. Ang sinabi ng Panginoon, thy will be done. Ang iyong kalooban ang siyang mahayag. Kaya ang kanyang pagkabayubay sa krus, kalooban yan ng Ama. In John 3:16, for God, that is the Father, loved the world. Tayo po bilang mga makasalanan, He gave His
only begotten Son, Jesus Christ, and whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Panginoon po ang nangako niyan para po sa atin. At ito, ang mga tao itinaas niya para siya'y patayin. Pero ang Diyos, siya ay itinaas muli mula sa mga patay. God raised him from the dead. In Acts chapter 4 verse 10, but it known unto you all, unto all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. Nung nagpakita ang Panginoon, muli ipinahayag, eto yun. Yung ipinako nyo, eto yun. Kaya totoo po, ayaw nilang panampalatayanan. Maraming mga kwento na sinasabi, hindi yan si Kristo. Kaya mamaya po sa Sunday School, ituloy po natin, detalyihin po natin yung mga pangyayari sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Pangalawa, the purpose of the cross and His resurrection. Ano po yung layunin nito mga kapatid? Mayroon bang layunin kung bakit kailangan si Kristo mapako at mabuhay naman muli? Una po, sabi rito, Jesus died and risen for the purpose as expressed by the word that. Yan. Sa John chapter 3 verse 15 nakalagay dyan, that whosoever believeth in Him. Yung purpose pala niyan, ikaw na makasalanan. Maniwala ka ba? Sasampalataya ka ba? At marami po magpahayag kung ating pong babasahin. Una nga po, yung makasalanan din sa tabi niya. Hindi po basta lamang magnanakaw. Criminal po yan. Sentenced to die on Calvary. But that person believe, naniwala. Kaya ang Panginoon nagbigay ng pag-asa, kaligtasan sa Kanya. Sa 7 sayings, nabanggit na rin po yun. Kaya sabi rito, yung that na yan will lead to that person who believe to have eternal life. Letter B, Christ's salvation was offered at the cross, and His resurrection is the assurance of salvation, and it is available to all. Ito po ay nagpapatibay. Assurance. Ito ay na-manifest na itong Kristo na ito na siyang nangaral doon sa John chapter 3 na kay Nicodemus ipinahayag na siya'y mabubuhay naman muli. Pagkatapos ng 3 araw, eto nga, nabuhay siya. Kaya makita po natin, hindi po ito basta tao lang. Siya ay Diyos. At yung salitang whosoever, para po yan sa lahat. Wala pong tinatangi ang Panginoon. Mahirap ka man, mayaman ka man. Bata o matanda, ang kailangan ay sumampalataya. Ang sinuman sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong dahilan? Si Kristo na mangangaral, na buhay naman muli, ipinangaral niya ang mga bagay na mula sa Diyos. Malayo pa ang kanyang kamatayan sa aklat ng John. But in chapter 3, ipinahayag niya na kaagad ang kanyang nalapit na kamatayan. Christ was started in His ministry in the years of 3 in the year na siya ay nasa simulain pa lamang po. Wala kasing binigay na exact age. Ngunit ang kanyang ministry ay in the year of 30. Kasi ang kanyang buhay ay 33 and a half years ang kanyang ministry. In the age of 30 ay nagsimula na po siya mangaral. Maaga pa lamang, 3.5 years pa bago siya namatay. Pero doon po na ipahayag niya na siya ay mabubuhay naman muli. Na siya namang hindi maintindihan ng mga tao.
Ang sabi ni Kristo, ang templong ito sisirain ko. 3 araw, bubuhayin ko. Sabi ng mga Hudyo, mahirap yan, imposible yan. Mahigit maraming taon na ang templo na ito, sabi nga, 40 and 6 years, tinayo. Ganon katagal. Ngayon, sa iyo, 3 araw lang, hindi nila naintindihan. Ang templong tinutukoy ni Kristo ay ang kanyang katawan. Not one person could have been saved by any means other than the death and resurrection of Jesus Christ. Wala pwedeng maligtas. Kahit sabihin mo, tupa, tinapos na ng Panginoon ang handog na yon. He is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Kaya kailangan po nandun lagi ang kasabay, ang kamatayan sa cross. Hindi pwedeng kamatayan sa ibang bagay o sa ibang lugar o sa ibang paraan, kundi cross. Yan ang ipinahayag ng Biblia. At siya ay mabuhay naman muli. Kaya tayo po ay pasalamat tayo. Pastor, ganun lang pala kadali ang kaligtasan. Totoo po, madali ang kaligtasan, pero seryosohin dapat ang pananampalataya. Hindi lamang po bibig, kundi, at lalo na ipamumuhay mo na buhay si Kristo sa buhay mo. Your testimony, dapat nating ipahayag, meron akong Kristo, buhay na Kristo, kung kaya't ang buhay natin ay resulta na kanyang binago. Number 3, the finished work of Christ are the true meaning of true righteousness. Ano po yung finished work na yan? And that is the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya sinabing finish, wala na pwedeng gumawa nito. Yung kanyang ginawa doon na magturo, yung kanyang ginawa doon na naghimala, hindi po yan binanggit na finished work. Kasi after His resurrection, nung dumating ang Holy Spirit sa panahon ng Pentecost, ginawa po ng mga alagad. Lalo pong nagkaroon ng buhay na pananampalataya, tunay na ang mga aral ng mga ito galing kay Kristo na nabuhay muli sa mga patay. Nagbigay ng himala, nagbigay ng mabuting aral, pero never na sa mga lingkod niya nagpasan ng cross at naipako. Mayroon pong ilan, no? I remember, kung hindi ako nagkamali, si Peter, siya po ay namatay din sa cross, pero he was hung upside down. No? Siya ay pabaliktad na pinako. Doon po yan sa plaza ni doon po sa Jerusalem. Ano po? Na pinaalala. No? Lalo na ay yung persecute sa mga mananampalataya. Ang iba, pinugutan ng ulo, iba nilagari, ito naman ay binitay o pinako pabaliktad. Ang iba sinusunog. Pero hindi po sila ay nagpasan ng krus para gayahin ang Panginoon. Ito yung tinatawag na finished work. Yung mangaral ka, hindi pa finish yan. Kaya sabi ng Panginoon, go ye and teach all nation. Utos pa rin sa atin to make people disciples of Jesus Christ. Pero walang utos, gawin din ninyo ang kamatayan sa krus. Tapos na yan eh. Sinabi ng Panginoon, it is finished. Natapos na ang lahat. Faith ang mahalaga. Faith that is alive and constant. Pag sinabi pong constant, ito ay naging matibay. Mapapanghawakan po natin. Na kung saan minsan tayo ay nagkaroon ng ugnayan sa Panginoon, sumampalataya ka, mayroon kang buhay na walang hanggan. Pero yung buhay na walang hanggan na yan, dahil kay Kristo na sa puso mo, hindi mo yan magamit sa lupa. Kailangan natin iwanan at maalis ang katawan na ito, makaranas ng kamatayan at doon
maging effective ang eternal life. At ang rapture po ay uri din yun ng kamatayan. Ngunit sandali lamang, in a moment. Our body should be dead, should be killed in a moment. Tapos, na kaagad? Ito ay transformation. Papalitan agad ng Panginoon ng katawan na walang kamatayan, walang pagkabulok sa panahon ng rapture. In Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Iyan po, nakompleto po yan. Hindi lamang po na maniwala kay Kristo na pako, na buhay naman muli. In the writing of Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15, nandoon yung tinatawag na sulat niya, yung scripture na yon, the message, the gospel. Christ was died, Christ rose again. Okay, 1 Peter chapter 2 verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. And what is that? That is the righteousness of Christ. Tinanggap mo si Kristo, sumampalataya ka sa kanyang kamatayan at pagkabuhay naman muli. Ngayon, ikaw ay binigyan ng katuwiran ng Panginoon. At huwag mo sayangin ang katuwiran na yan. Bakit sinasabi huwag sayangin? Kasi ang nais ng Panginoon, kagaya po, di ba yung ilaw? Ang ilaw ay napakahalaga, lalo na sa lugar o sa panahon ng kadiliman. Pero kung ang ilaw lumiliwanag sa maliwanag na lugar, hindi po yan napapansin. Sayang lang. Kaya yung ilaw sa poste, sayang ang kuryente. Pag umaga na, nakailaw pa rin yan. Tayo po, manatili po tayong lumiwanag sapagkat ang mundo na ito, nadidiliman pa rin ng kasalanan. And your light, that is the righteousness of Christ na sa buhay natin. Bagamat tayo ay nakakasala, mga kapatid, it does not mean na tayo ay hahatulan pa ng Panginoon. We have now Jesus Christ sa buhay po natin. When God the Father looks in us, sa atin po, ang nakikita sa ating puso, if you believe and receive Jesus Christ, His Son, the Spirit of His Son sa puso po natin. At ang nakikita niya ay righteousness. Pero kung walang Kristo sa puso po natin, ikaw ay paparusahan ng Panginoon. Judgment ang nakalagay po dyan. Kaya sabi nga po sa John chapter 3, verse 18, and he that believeth not has already condemned. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. The believer has now eternal life. In John 3:15, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Hindi po ang Biblia nabitin doon. Sabi rito, you should not perish. Saka na lang pagka narating ka na sa kamatayan. Ngayon pa lang, nandyan na, mayroon ka na. Pero hindi yan ang buhay na walang hanggan na nag-ooperate sa lupa. Yung buhay natin sa katawan. Like Jesus Christ, He is God and also He is man. Being God, siya ay may buhay na walang hanggan. Being man, meron din siyang buhay na mayroong hangganan. Kaya kailangan mamatay ang katawan na yan para sa kanyang pagkabuhay na mamuli. Nandoon na ang buhay na walang hanggan. 1 John 15 verse 2, by which also ye are saved, if ye kept in memory what I preach unto you, sabi ni Apostle Paul, unless ye have believed in vain. Ayaw po ni Apostle Pablo yung kanyang pangangaral ay mauwi na lamang sa walang kabuluhan. Tinatanggap mo si Kristo, pero hindi ang kanyang pagkabuhay naman muli. Walang effect ang kaligtasan po dyan. Sapagkat ito ang magpatunay lahat na si Kristo ay Diyos dahil siya ay nabuhay naman muli. At maraming effect po niyan.
kung bakit ang ating pagsamba first Sunday because of, first day of the week, that is Sunday, because Christ was risen from the dead. Kaya ito ay holiday, no po, upang tayo ay pagtibayin, bigyan ng lakas. In our conclusion, ay dapat po nating alamin what the cross and resurrection can do for you. Without the cross and resurrection, there is no real salvation. To have eternal life is the purpose of the cross and His resurrection. Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag nating paniwalaan yung mga nagdududa. Marami mga tao na nagsasabi, hindi yan ang totoo. Bakit po? Sila ay nabubulagan pa rin ng kaaway. Hindi na nakikita ang liwanag mula sa Panginoon. Pangatlo po, the finished work of Jesus Christ, it was His death and His resurrection, are the true meaning of true righteousness. Bakit tayo mayroong righteousness? Not of your works, not of our good deeds, but the resurrection of Jesus Christ. Kaya kung ating pong balikan, napakarami pong mga talata nagpapahayag patungkol sa pagkabuhay muli ng Panginoon. At ito ay nakalagay din po dito, nasulat po, no? Pang Sunday School dapat ito, pero banggitin ko na rin po sa inyo ang ilan. Nakalagay po dito na si Kristo po sa kanyang pagkabuhay recorded 104 times mininsahe ng Panginoon, mininsahe ng mga alagad ng Panginoon na si Kristo ay nabuhay naman muli. Bakit po paulit-ulit? Para hindi po makalimutan, para ating alalahanin sapagkat darating ang araw na tayo ay mabubuhay naman muli pagdating po ng ating Panginoon, lalo na ang mga namatay na nauna sa atin. Pagdating ng rapture, tayo ay bubuhayin naman muli. Salamat sa Panginoon. We have this celebration that truly our Christ, He is risen indeed. Hallelujah! Glory to God! Because we believe on Jesus Christ, the Son of the living God, who died on the cross for the purpose to have na tayo ay magkaroon ng eternal life. He was buried and He rose again according to the Scripture for the purpose na kung saan ay mahayag na ang daan. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. Why? He only possessed the true meaning of righteousness. And those who believe in Christ, you are now declared by God a righteous. Mayroon pa po ba dito sa atin na hindi pa po niya nakilala ang Panginoon? O kaya nagdududa pa, tunay nga ba kaligtasan pag tinanggap mo si Kristo? Yes, sapagkat yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ito ang dapat nating panghawakan na ang ating kakaharapin sa mga darating na panahon at malapit na ito, hindi ang pagkabuhay ng Panginoon, kundi ang kanyang pangako na siya ay babalik muli. Are you ready, kapatid? Are you prepared? Kasama ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Yes. Bakit po? He was risen for you and for me. Tumayo po tayong lahat. Tunay nga po, O Diyos, kami po ay nagagalak, nagpapasalamat sa pagkabuhay muli ni Kristo mula sa mga patay. Ito po ay mensahe na hindi lamang po, Panginoon, na amin pong itinuturo o amin pong napapag-aralan, kundi mismo si Kristo ipinahayag ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay naman muli, sapagkat ito ang pag-asa ng tunay na mananampalataya. Marami mga taong nangaral, ngunit kung hindi kilalanin si Kristo na buhay naman muli, walang saysay ang kanilang pananampalataya. Walang kwenta yung mga aral na yan. Kami, Panginoon, ay nagagalak sapagkat sa buhay muli ni Kristo
ay meron kaming kaligtasan, buhay na walang hanggan, at kami ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagpalain nyo kami at samahan nyo rin po kami sa aming pong pag-celebrate ng aming pong Lord's Supper. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Samahan po ako ng mga deacons po natin. Ang first Sunday po ay napakahalaga upang tayo po ay mapalalahanan muli. At salamat sa Panginoon ng ating pong Easter Sunday ay natapat na ito ay first Sunday of the month. Kung kaya tayo po ay meron pong Lord's Supper. At ang Lord's Supper na ito ay tunay pag-alala sa ginawa ni Kristo. Ang cross ng Kalbaryo o yung pagpapako ng mga tao doon sa krus na yon ay hindi po yan ang ating binabalikan, kundi yung mensahe kung paano ang katawan ng ating Panginoon nadurog at ang kanyang dugo ay nabuhos. Ito yung pag-alala natin ng banal na hapunan o Lord's Table. At ito ay pinahayag di lamang ng ating Panginoon, ginagawa rin po ng kanyang mga lingkod, especially si Apostle Paul. At ito po ang kanyang paalala sa kanya pong mga salita. Sa aklat ng 1 Corinthians chapter 11, na kung tayo po ay nakatipon-tipon, sabi po rito, sa kanya pong mga salita, for first of all, when you come together in the church, I hear that there be division among you, and I partly believe it. Ito po yung laging napapaalala sa atin, na sa iglesia po ng Korinto ay napansin ni Apostol Pablo na sa tuwing nagkakatipon-tipon po sila, meron agad division. Ano po yung mga division na yan? Maliwanag na sabi rito, iba ay nagsisipunta, meron ng dalang pagkain o hapunan o kaya naman ay handaan. Sabi ng Panginoon, hindi ito ang Lord's Supper. Kung ito ay atin pong, sabi ni Apostol Pablo, hindi ito ang Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay yung pag-alala kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo mga kapatid, ay meron po tayong tinapay na pinagputol-putol at ang saro ng katas ng ubas. It reminds us the body and the blood of Jesus Christ. But this is only a symbol. Hindi po ito naging literal na katawan. Hindi po ito naging literal na dugo. Inaalala po natin. But the mission na mayroon po tayo is to remember Him. Ito po yung ating gampanin bilang bahagi po sa ordinansa na iniwan ng Panginoon at tayo po ay magkaroon ng Lord's Supper na ating pong ginagampanan hanggang na tayo po ay sapitin sa pagbabalik ni Kristo. Hindi lamang po ito ay ating inaalala, ito ay nagbibigay ng tibay sa ating pananampalataya. Hindi tayo para maligtas ulit. Hindi po ito nagbibigay ng meris na tayo ay lalampas ng langit. Kundi makitaan po tayo sa ating pag-participate ng Lord's Supper ay obedient children ng Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, para wala po tayong division, walang pag-alinlangan sa ating kaisipan, ibig sabihin, ating pong siyasatin ang ating mga sarili. Kung mayroon ka nagawang kasalanan, kapatid, panahon na pagsisihan ito upang tayo ay maging kabahagi at makasama sa banal na hapunan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Habang tinutugtog po ang ating pong music, magkaroon po tayo ng self-searching prayer na tayo po humingi ng tawad sa Panginoon.
Lumalapit po kami dakilang Ama sa trono ng iyo pong biyaya na kami po ay bago tumanggap ng banal na hapunan ay humingi kami ng kapatawaran sa lahat namin pong pagkakasala. Kasalanang marahil nakalimutan na po namin, ngunit hindi po namin nahingi ng tawad. Patawarin niyo po kami, Ama. Hugasan niyo po at linisin niyo po ang aming puso at kaisipan upang kami ay maging karapat-dapat na tumanggap ng banal na hapunan na ito. Ito ay simbolo lamang ng katawan ni Kristo. Ngunit tungkulin po namin bilang mananampalataya, pahayag po ni Apostol Pablo na amin laging alalahanin ang kanyang ginawa sa krus sa pamagitan ng Lord's table na ito hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Salamat Panginoon sa tinapay na amin pong tatanggapin, larawan ng katawan ni Kristo na naduro sa krus ng Kalbaryo, ay aming pinapasalamatan kayo Panginoon at tulungan kami na maging man ang aming katawan na ito, hindi man madala sa Kalbaryo kundi magamit bilang haing paglilingkod na patuloy kami maglingkod sa gawain ninyo pong ipinagkatiwala sa amin sa Iglesia ng FBCC. Salamat sa saro na naglalarawan sa dugo ni Kristo, na ang dugo na ito ay nagpahayag ng kapatawaran at kami Panginoon ay ang aming dugo na siyang buhay namin Panginoon ay amin pong magamit habang kami buhay at may lakas, maglingkod at patuloy na magpupuri, magsamba at ikaw Panginoon ay maluwalhati. Maraming salamat sa bawat isa na ikaw Panginoon na nagbukas ng puso at naglinis sa amin na kami ay tatanggap ng banal na hapunan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige po, upo na po. Ikaw na po po. Ha? Isa lang po.
Short yung ating cups. Wala na. Sige. Say, pahabol ka muna. Po. Okay. Sorry po. Talagang ibig sabihin ay hindi na po kasya yung ating pong cups po dito. Pero sige po, ay kung nandito, tanggapin po natin. Kaya doon po sa atin mamayang gabi, ay doon na lang po kayo mag-Lord Supper. Iyan ang muna na rin sa ating mga deacons. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that which was also delivered unto you, that the Lord Jesus Christ, the same he was betrayed, the same that night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Let's partake. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is a New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Let's partake. Let's pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nagkasama-sama para po muli kami ay mag-alala sa ginawa ng aming Panginoon Kristo. Nito ang Ebanghelyo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay naman muli. Simple man, Panginoon, ang meron kami, ngunit ito, Panginoon, ang kapangyarihan ng kaligtasan, ang ginawa ni Kristo para kami ay maligtas doon lamang sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging man po ang mga bagong nabaptize po namin doon po sa araw ng Friday. Maraming salamat po. At tunay nga po, ikaw, Panginoon, ang siyang maluwalhati na sa buhay po ng iyo pong mga anak ay aming kayong paglingkuran hanggang sa pagpabalik ni Jesucristo. Maraming salamat po. Pagpalain kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa salita ng Panginoon na ating pong napakinggan. So, I'm wondering, ano kaya nangyari doon sa brazen serpent, no? Actually po, yung brazen serpent, kung mapapasin po natin sa medicine, ganun din po yung nakalagay, no? May ahas doon sa pole. So, it signifies cure, no? So, totoo nga na yun ang nagbigay ng kagalingan sa mga Israelite na matitigas ang ulo, na natuklaw ng ahas doon sa ilang na lugar. They just look to that brazen serpent and they will be healed. So, ang brazen serpent po, nag-exist po yon until the time of King Hezekiah. At it seems ang nangyayari, sinamban po ng mga Israelites yung brazen serpent. Naging relic ngayon na sinamba nila. Kaya, ang ginawa ni King Hezekiah, pinasira yon, no?
So makita natin, anything that related about Jesus Christ, masabi natin mga artifacts, ay pinabayaan ng Panginoon yon na mawala, masira, kasi ang tendency ng tao, yun ay sasambahin nila, imbis na yung ating pong Panginoon. At salamat po tayo na all the miracles, all the signs and wonders that Jesus Christ did way back 2,000 years ago, and even His resurrection, ang sabi nga sa John chapter 20 verse 30 or 31, it was written upang sa gayon patuloy tayong sumampalataya at manalig sa ating Panginoong Kristo na siyang nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa bawat tao na sumampalataya sa Kanya. Purihin po ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Yesus. At sa ikalawang pagkakataon, ay tawagin po natin muli ang ating pong FBCC Choir para makarinig na naman po ng isa na naman pong awitin in related sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Yesus.
Amen! Salamat sa Panginoon sa penale song ng MPCC. Ano na ba ang nagawa ng krus sa atin, no? Nagkaroon pa ng pagbabago nung nakilala natin si Kristo. Dapat lang, di ba? At yung kanyang muling pagkabuhay ay yun ay patuloy nagbibigay sa atin ng pag-asa no matter what. Ano man ang naranasan natin sa buhay, problema man, kahirapan man, karamdaman, we should never lose hope. Because Jesus Christ was risen from the grave. Kaya no wonder why, after they witnessed the risen Lord, nagkaroon po ng tapang at lakas ng loob ang mga alagad na ibahagi si Kristo kahit pa